So matanong ko lamang po, I hope you don't mind, saan po nang gagaling yung pondo? May nakalaan po talaga para sa pagtulong. Lahat ng ito ay galing sa voluntary contributions ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At siyempre, under the administration of the church. Ano? Yes, So, yes. sa amin talaga nang gagaling. Paano po ninyo pinipili kung sino po ang tutulungan? Kung nangangailangan, makikita naman, madali namang malaman kung talagang nangangailangan o hindi. Gaya ng mga napanood na natin kanina, mga biktima ng natural calamities, may mga pagkakataon naman na yung natural calamities ay pinalalala ng mga man-made problems. Pagka halimbawang humiling ng tulong at kayang tulungan ng iglesia, hindi naman namin sinasabing kaya naming lunasan lahat ng suliranin sa mundo. Kaya nga, ang itinuturo natin sa tao ay, meron tayong Diyos. Hindi nawala ang Diyos sa buhay ng mga tao. Siya ang lumalang sa atin, napakabait, napakabuti niya, mahabagin siya. Doon sa mga taong nagsisikap na bigyan siya ng kasiyahan, hindi nakalilimot ang Panginoong Diyos na ipagkaloob yung kailangan ng mga tao. Hindi siya nawala. Yung iba, maaring nadaig sila ng problema o ano pa mang bagay na nangyayari sa buhay nila. Ang Iglesia ni Cristo, pilit ipinaaalaala. Etong tulong na ito, natulungan ka namin ng ilang panahon, pero ang higit sa lahat na makakatulong sa atin, siyempre, ang lumikha sa ating lahat. Ayun. So, voluntary contributions. So, kung tatanungin naman po, may kapalit po ba ito? Kailangan po ba kayo yung membro para matulungan? Hindi po. Sa abot ng makakaya ng iglesia, tutulong ang iglesia, hindi tinatanong ng mga volunteers ng Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity, ano ang religious affiliation ng tinutulungan. Hindi na siya issue. Yun na nga, we love our neighbors, we love our fellow human beings, no matter what their affiliation is. We love them as we love ourselves. So, ganun lang po, walang hinihinging kapalit. Kung meron mang masasabi yung mga nag-volunteer na gusto nilang mangyari, ay nabigyang kaluguran nila ang Diyos. Ayun. So, ito po ay parang pangako na ninyo sa inyong sarili, taon-taon. Itong lingap sa mamamayan, definitely taon-taon po ito para po sa kaarawan. Hindi lang po. Eduardo. It happens all year round. When it's needed, when the pagka talagang kailangan sa isang lugar ang paglingap, isasagawa ang paglingap. Hindi hinihintay yung Oktubre. I see. So, hindi lang para sa kaarawan ni Ka Eduardo, year-round ito. Opo, sapagkat ang pagsunod sa utos ng Diyos ay araw-araw dapat talagang itinataguyod ng isang tao. Opo, opo. So, ano po naman ang inyong maiiwang mensahe sa lahat po ng mga nakikinig sa atin? Sa inyo lang ako titingin, hindi na sa camera. Naririnig naman nila tayo napapanood eh. Okay lang po yun. Marami pang mga kababayan tayo at kapwa-tao, maging sa labas ng Pilipinas kung napapanood nila tayo ngayon online halimbawa, na ginagawa na nila itong ganito. Ang sa amin, ituloy. Huwag magsawa sa pagtulong sa kapwa. Kahit ano religion mo, tumulong tayo sa kapwa natin. Mas buhayin natin yung pagmamalasakitan. At kung yung mga nanonood ngayon, hindi naman sila kinakailangan miyembro ng Iglesia ni Cristo, gusto nilang mag-organize, gusto nilang tumulong, kahit hindi sa amin padaanin nila sa iba. May mga religion na silang kinaaniban o wala. Tumulong. Pairalin natin yung pakikipagkapwa, mabuting pakikipagkapwa-tao. Sa ganitong paraan man lang, kung nakita nilang ginagawa ito ng Iglesia, yun man lang maiwan sa kanila na, ako, meron akong kakilala na pwede kong tulungan. Bakit hindi ako tutulong? Ayun. Maraming salamat po. Una, sa lahat po na para po sa lahat ng inyong mga tinutulungan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming salamat din po sa inyong panahon ngayon. Salamat po. Yes, yan naman po si Brother Edwil Sabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Marami pong salamat. Thank you, Ms. Corina.